Live mula sa TV5 Media Center Reliance. Kasama ang buong puwersa ng News 5. Ito ang 28th KBP Golden Dove Awards at 13th Makatao Awards Best TV Newscast. Frontline Pilipinas. Driver versus driver. Lalaki, nagpismo dahil sa tricycle na nagbaba ng pasahero sa Cebu. Bugbog sarado ang matandang driver na ginawang punching bag. Ikalawang bugsuna ng taas presyo ng petrolyo. Ayudang 5,000 piso kada driver, ipamimigay na raw sa Martes. Pero hindi raw yan sapat. Habang si Pangulong Bongbong Marcos, naghahanap na raw ng iba pang pwedeng pagkunan ng langis. Pero si Vice President Sara Duterte, may birada na naman sa administrasyon. Dapat noong 2022 pa lang, naghanda na ang pamahalaan na ito. Pero wala tayong nakitang paghanda. Matapos magkainitan kahapon, Senator Spring Lacson at Rodante Marcoleta nagpapampugian naman. Pero siguro mas pogi ako sa kanya. Nakikita mo naman, di ba? Lalaking ilang araw nang hindi lumalabas sa boarding house pero panay ang patugtog, patay na pala. Ito, tao to. Tao to. Ano pong nangyari? Oh my God, Lord! 5 Vietnamese bimbog dahil sa online bentahan ng karne ng aso. Habang ang 4 namang Koreano sa Cebu City na bistong sangkot sa illegal online gambling. Panukalang pagbawalang mag-social media ang mga 16 years old pababa isinusulong sa kamera. Agree dyan ang ilang nanay na ang madalas na talak sa anak ay... Yan, kaka-cellphone mo yan. At eto na nga, actor-politician si Aaron Villaflor pinaiimbestigahan ang tungkol sa kanyang viral video scandal. Isa pang nasasangkot, diretsang inamin na siya nga ang nasa video. Ikalawang bugsuna ng taas presyo ng petrolyo. Kumakayod pero kakarampot lang ang kinikita ng ilan nating kapatid na tsuper. Ang iba nga namamasada na ng 2 jeep para lang mapunan ang pangailangan. At live mula sa Maynila, nasa frontline ng balitang yan si Ian Suyu. Ian, day 2 pa lang pero kaya pa ba nila? Cheryl, Julius, tama kayo dyan. Pangalawang araw pa lamang mula nang magpatupad ng mega oil price hike. Pero yung mga nakausap natin mula sa mga jeepney driver hanggang sa mga pasahero, matinding umaaray dahil nga sa mga epekto nito. At ang ilan nga ng mga jeepney driver na nakausap natin, dumidiskarte na para lamang maitawid yung kanilang pang-araw-araw na pangangailangan sa pamamasada. Naabutan namin ng jeepney driver na si Christopher Salcedo sa terminal na ito sa Nagtahan sa Maynila. Isa siya sa libu-libong namamasada na umaaray sa pagsipa ng presyo ng gasolina at produktong petrolyo. Ang dating 500 na take-home niya ay natapyasan palalo. Kaya naman ang Jeepney Operators and Drivers Association nila napagdesisyonang mag-alternate o salitan muna sa araw ng pagbiyahe. Sa ganitong paraan daw ay nakakapasada pa rin sila at nakakapuno ng pasahero. Ang ginawa na lang namin, yung ruta namin, hinahati na lang namin yung biyahe para lahat makikinabang, kikita. Kasi kung sabay-sabay naman kaming lahat babiyahe, mapupunta lahat sa diesel. Wala naman kaming may uuwi kasi maggagawan kami ng pasahero. Sa taya ng transport group na Piston, umaabot sa 1,815 pesos kada 30 liters ang nawawala sa kita ng mga traditional jeepney kada araw. Sa buong buwan naman o 25 days of work ay aabot yan sa mahigit 45,000 pesos na natatapyas sa kanila. Kaya ang tsuper na si Rose Tapagal napipilitang rumakit sa ibang jeepney sa mga araw na di siya naka-assign na pumasada. No choice kundi magdoble kayod lalo't siya rin ang sumasagot sa pampagamot ng kanyang amang may sakit. Pagka hindi babiyahe, tatanungin ko kung babiyahe siya. Pag sinabing hindi, kung ina-arbor ko para bago ako umuwi, kahit paano ko yan, may 1,000 kung makauwi. Kanina, inanunsyo ng DOTR at ng DSWD na sisimulan na ang pamimigay ng 5,000 pisong transport subsidy sa mga driver sa darating na linggo. Magsisimula ang rollout ng ayuda sa NCR. Uunahing bigyan ang mga tricycle driver. Susunod ang mga jeepney driver at taxi drivers.
Hati ang opinyon ng mga tsuper dyan. Makakatulong yung fuel subsidy. Opo, maano naman yun, sir. Kulang na kulang po yun. Bakit, sir? Ilang araw lang mong gagamitin yung subsidy na binibigay nila. Dapat nila dagdagan pa yun. Ang mga commuter naman, aminadong maging sila ay naghihigpit na rin ng sinturon, lalo't lahat raw ay maaapektuhan ng oil price hike. Yung simpleng 5 piso po, ang laki na po nun para sa akin. Tulad po na nangungupahan po ako, syempre, tapos gastusin ko sa school. Talagang kahit simpleng 5 na sa tingin po nila na, bababa, laki po ng epekto sa akin. Pag tumaas ang gasolina, lahat yan tataas. Pati Meralco, pati Nawasa, lahat yan apektado. Pag tumaas ang pamasahe, taas ang sweldo. Ang grupong Electric Vehicles Association of the Philippines naman, kumpiyansang hindi sila maaapektuhan ng taas presyo ng langis. Ayon sa kanila ay mas magandang option umano ang mga electric vehicles o EV sa panahon ngayon. Kahit pa magtaas ng rates ang kuryente, hindi pa raw nila ito iniinda ngayon. Yung power supply yung pinag-uusapan, 90% or 95% of the EV users charge their car at home. So it's just another part or dagdag ka lang ng appliances like an aircon na magkukonsume ng power sa iyo. Cheryl, Julius, makwento ko lang yung pinuntahan namin kanina na jeepney terminal doon sa may nagtahan area sa Maynila. Originally, mga nasa 60 units yung bumabiyahe doon. Pero dahil nga sa nangyaring pagtaas ng presyo ng gasolina at mga produktong petrolyo at naging alternate na yung system nila, 30 jeepney na lang yung bumabiyahe at pumapasada kada araw. So ang sistema nila dyan, merong MWF, merong TTHS, ganun ang diskarte na ginagawa nila ngayon. At ayon din sa nakalap naman nating impormasyon kanina, kung sakali man daw na tumaas ulit yung presyo ng gasolina at ng mga diesel na yan, nakatakda raw ulit mag-provide ng second na batch naman ng pamamahagi ng fuel subsidy or transport subsidy yung mga ahensya ng pamahalaan. Yan muna ang latest mula dito sa Maynila. Maraming salamat, Ian Suyu. Sisimulan na sa Martes ang pamamahagi ng 5,000 pisong ayuda kada pampublikong driver. Pero ayon sa mga tsuper, abay hindi yan sapat. Live mula sa Batasang Pambansa na sa frontline ng balitang yan, si Marian Enriquez. Marian, hanggang ilang araw lang ba kasya yung fuel subsidy para sa ating mga tsuper? Cheryl, ay nga doon sa grupo ng mga jeepney driver, pang hanggang 2 araw lang itong 5,000 pesos na fuel subsidy na ibibigay ng gobyerno. Kaya kulang na kulang daw ito. Mapatsuper, rider at mga pribadong motorista, ilang araw nang iniinda ang taas presyo sa petrolyo. Para maibsan ang kalbaryo, sisimulan na ang pamamahagi ng 5,000 pisong fuel subsidy simula sa Martes. Una sa listahan ang mga pampasaherong driver gaya ng tricycle, isusunod ang jeep, taxi at Transportation Network Vehicle Services o TNVS. Pangungunahan ng DSWD at DOTR ang pamamahagi ng subsidy na sisimulan muna sa Metro Manila. Ayon kay DSWD Secretary Rex Gatchalian, manggagaling ang 30 billion pesos na pondo mula sa AIX o Assistance to Individuals in Crisis Situations. Marahil nagtataka kayo bakit DSWD kasi nga lahat itong mga tinukoy ni Sec Banoy, tricycle drivers, jeepney drivers, taxi and UV drivers, yung TNVS at lahat pa ng apektado nitong pagtaas ng presyo ng petrolyo ay now considered individuals in crisis situation. Ayon sa kalihim, posible pang magkaroon ng susunod na subsidiya kung tatagal pa ang gulo sa Middle East. Sa briefing naman ng House Committee on Transportation, sinabi ng mga tsuper na hindi sapat ang 5,000 pisong subsidiya. Pang hanggang 2 araw lang daw yan magagamit. At sa ngayon, hanggang 500 piso kada araw ang nawawalang kita ng mga tsuper. Sana madagdagan ito sa mga susunod na linggo kasi ang sinasabi ng LTFRB at DOTR ay pang 2 linggo lamang po ito. Paano ba nila kinukompute yung pagbibigay ng subsidy? Maging ang asosasyon ng Modern Jeep naliliitan sa pondong inilaan para sa kanila. Nananawagan silang kung maaari at kung magpatupad ng libreng sakay, sila ang kunin sa serbisyo. Buti nga,
500 lang yung nawawala dun sa mga traditional jeep. Pero sa modernized jeep, hindi na kami nakakabayad sa bangko, hindi na namin na-maintain yung unit, at nagkakaroon kami ng problema sa management dahil wala kaming kinikita. Hindi kami humihingi ng sobra-sobra. Ang hinihingi lang ho namin, sapat para makapag-survive kami sa panahon ng krisis. Huling aksyon na raw ng grupo ng mga jeepney driver ang humiling ng taas pasahe. Ang grupo naman ng tricycle drivers may pangamba kung paano makararating sa kanila ang fuel subsidy. Wala po kami natatanggap. Paano makukuha yung sa tricycle? Ang gulo-gulo sa DILG ba, unang-una ho, pag binigyan nyo ang isang toda, dapat po ang pinagbibigyan, hindi po pwede sa GCash. Kasi ang gumagamit po unit, kaya hinihingi namin franchise, plate number, doon po dapat ibibigay. At hindi po pwedeng GCash. Kailangan po dito yung card na pwedeng gamitin sa gasoline station. Pero pinulong na ni Executive Secretary Ralph Recto ang mga LGU sa Metro Manila para mabilis na maipamahagi ang ayuda, lalo't sila ang mas nakakakilala sa mga driver. Kami po ay handa na magsumite ng aming mga listahan ng mga tricycle drivers para hindi magkaroon ng anumang komplikasyon, siguraduhin lang na tama ang detalye, lalong-lalo na pagdating sa mga pangalan ng mga drivers. So we will base it on the names written on their driver's license. No? Cheryl, lusot na sa ikalawang pagbasa itong panukalang nagbibigay ng kapangyarihan sa Pangulo para nga po pansamantalang suspendihin o tapyasin nga yung excise tax sa mga produktong petrolyo tuwing may ganitong krisis. Yan muna ang latest. Dito sa Kamara, balik sa inyo. Marian, may ihabol lamang akong tanong, may mungkahing suspindihin muna yung panghuhuli sa batas trapiko para makabawas sa gastos ng motorista. Ano ang reaksyon dito ng ilang mambabatas at LTO? Yes, Cheryl, sa briefing nga ng House Committee on Transportation kanina, minungkahi ni Swerte Party List Representative Arlene Ayon kung pwede raw bang no apprehension muna o wag manghuli dun sa mga lalabag sa batas trapiko. For the meantime, about 2 or 3 weeks habang naghihirap daw yung taong bayan sa pagtaas ng presyo ng langis. Pero tinabla nga ito ni Land Transportation Office Chief ASEC Marcos Lacanilao. Giit niya, road safety po ang pinag-uusapan. Ang ina-apprehend lang naman nila o inuhuli ay yung mga may violation. So, kung magko-comply naman o susunod yung mga motorista at hindi sila gagawa ng traffic violations, wala raw silang problema sa LTO. Cheryl. Maraming salamat, Marian Enriquez. Kabilaan ang pagtaas sa presyo ng serbisyo at bilihin. Apektado na rin ang presyo ng karne at isda. Live mula sa Quezon City, nasa frontline ng balitang yan si Gerard de la Peña. Gerard, magkano na ba ang tinaas sa presyo ng mga bilihin? Alam mo, Julius, bahagya na nga tumaas ang presyo ng ilang mga items, yung mga ilang pangunahing bilihin. Pero naghahanda na raw ang Department of Agriculture para hindi magtuloy-tuloy ang pagtaas niyan. Kaya nga ang mensahe sa publiko, kung kayo ay nagtitipid ngayon, mas lalo pa kayong magtipid. Tumaas na kasi yung presyo ng mga ibang pangunahing bilihin na epekto ng tumaas ding presyo ng petrolyo dahil nga sa gulo sa Middle East. Base sa monitoring ng Department of Agriculture, bahagya ng tumaas ang presyo ng galunggong at liempo. 40 hanggang 140 pesos ang itinaas ng kada kilo ng galunggong, habang 30 hanggang 40 pesos naman sa liempo. Ayon sa Department of Agriculture, bunsod ito ng pagtaas ng gastos sa paghahatid ng mga produktong ito at pagtataas ng presyo ng feeds at fertilizer. Kung magtutuloy-tuloy ang pagtaas ng presyo ng langis, posible raw sumipa pa ang presyo ng mga bilihin sa mga susunod na linggo. Sa nalalapit na anihan ng palay at mais, posible ring tumaas ang presyo ng bigas. Sigurado kasing ipapasa rin daw ang transport cost sa mga mamimili. Mamimigay na raw ang DA ng fuel subsidy na 3,000 pesos para sa mga mangingisda, habang 5,000 pesos naman sa mga magsasaka. Target nila yan para mapababa ang cost of production, kaya naman makatatanggap lamang nito ay yung mga may-ari ng bangka, traktor at harvest equipment. Julius, bukod dyan ay nakahanda rin daw ang Department of Agriculture na magpatupad ng MSRP o yung Maximum Suggested Retail Price. Oras na makita ito ng senyales na meron ng nananamantala sa sitwasyong ito. Julius. Gerard, may iba pa bang paraan na naiisip ang DA para hindi matuloy itong pagtaas ng mga presyo?
Tama, Julius, hindi naman sa hindi matuloy pero at least hindi sobrang bilis ng pagtaas ng presyo. Basta ang goal lang daw ng Department of Agriculture sa ngayon ay yung productivity ay mas mababa yung cost, yung mga gastos ng ating mga magsasaka at mangingisda para yung final price dito sa atin sa mga palengke, mga pamilihan ay hindi ganong kalaki. So bukod dun sa ayuda para sa oil subsidy ay pinag-aaralan din nila yung pagbibigay ng subsidy para sa fertilizer. At yun din, pinag-iisipan na rin nila yung pagtulong din sa logistics cost o yung paghahatid nga ng mga produktong ito sa mga pamilihan. Julius. Maraming salamat, Gerard de la Peña. Pinagsusuntok ng isang driver ng kotse ang isang matandang tricycle driver sa Lapu-Lapu City. Nagsimula ang away ng magbaba ng pasahero ang tricycle driver sa tabing kalsada. Narito ang Frontline Report. Sa basang kalsadang ito sa Lapu-Lapu City, Cebu, makikitang nagbaba ng pasahero ang tricycle. Kasunod nito ang isang taxi at isa pang kotse. Maya-maya, bumaba ang driver ng kotse. Lumapit sa kinaroroonan ng tricycle, saka humabol ng sapak sa driver sabay sibak. Tumabi naman muna ang tricycle, bumaba ang driver nito, dito na nagkomprontahan ang dalawa. Nagtalo sila hanggang sa humantong sa pisikalan. Ang matandang tricycle driver na corner sa gilid ng kalsada, pinagsasapak siya. Kitang-kita yan sa cellphone video na ito. Agad namang umawat ang mga nakakita sa bugbugan. Ang driver ng kotse, umaktong kinunan ng picture ang tricycle. Nakilala ang driver ng tricycle na si Ricardo Muñez. Nagtamo siya ng mga pasa sa katawan. Takturin, kapit ko siya madaswag sa taxi, dumbol. So, ako may mukha nung natural mga hulong ko, kinawag pasahero. Ako nagigay ko kay lagot kay ko sakit ng pinipili ng Sinubukan pa naming kuhanan ng panig ang nanakit kay Muñez. Pero ayon sa kasambahay ng driver ng kotse, di na raw ito umuwi mula pa noong Martes. Ayon naman sa barangay, na-blotter na nila ang nangyari at nakausap na rin nila ang nanakit na lalaki. Sabi niya dahil bigla akong yung sudden brake sa taxi na malapit niya na matamaan, yung madumbol yung taxi. Hindi yun tama na mag-park siya doon sa dadaanan namin. Sabi niya, di tama yung ginawa niya. Napag-alaman din na may record na ang naturang driver sa mga nakaparadang sasakyan sa tabing kalsada na madalas daw niyang sinisita. Sa huli, nadaan sa areglo ang insidente. Sasagutin din ng driver ng kotse ang gastos sa pagpapagamot ng biktima. Nagbabalita mula sa Frontline, Ana Cruz, News 5 Regional. Patay ang isang rider sa Carmen, Cebu matapos magulungan ng isang wing van. Sa Cananga, Leyte, patay din ang driver at pahinante ng isang truck matapos bumangga sa isa pang truck. Yan at iba pa sa Frontline Report na ito. Duguan at wala ng buhay ang driver at ang pahinante ng 6-wheeler truck na ito nang madatnan ng mga rescuers sa Cananga, Leyte. Bumangga ang kanilang sasakyan sa likuran ng isa pang truck. Sa investigasyon, lumabas na nawalan ng preno ang 6-wheeler kaya sumalpok sa nakaparadang truck. Sugatan din ang driver ng nakaparadang truck at isa pang pahinante. Patuloy pang iniimbestigahan ang insidente. Sa Banga, South Cotabato, patay ang isang rider matapos sumalpok ang kanyang motor sa isang pampasaherong bus. Sugatan ang dalawa niyang angkas, kabilang na ang 3 taong gulang niyang anak. Base sa investigasyon, pumara ang bus sa outer lane para magbaba ng sakay. Dito na bumangga ang kasunod na motor. Nauwi sa ariglohan ang nangyari. Wasak ang isang 10-wheeler truck matapos sumalpok sa isang pader ng bahay sa Tuba, Benguet. Tumaob din sa tabi ng kalsada ang isang SUV na unang nabangga ng truck. Pahirapang ni-rescue ang naipit na driver ng truck. Agad siyang dinala sa ospital pati na ang 2 sugatang pahinante ng truck. Sa huli, binawian din ng buhay ang truck driver. Ligtas naman ang driver at sakay ng SUV. Wala ring nasaktan na residente sa nadamay na bahay. Pero kwento ng may-ari na si Jeneline, nagulantang siya nang may marinig na kalabog. Dito lang kami, yung lakas niya talagang akala mo ibabangga na sa'yo. Yun na yung narinig namin, yung impact na bumalabog na sobrang lakas, yun na natakot na kami. Ang anak ko nandyan lang tayo sa pintuan. Sa paunang investigasyon ng pulis, nawala ng preno ang truck sa pababa at kurbadang bahagi ng kalsada. Yung sa truck, na-loose brake siya sa taas pa lang. Pagdating niya dito sa may sharp curve na dito, ma'am, sinubukan niya talaga na
ano niya yung preno, ma'am. Hindi na kumapit yung preno, ma'am. Sa kuha naman ng CCTV na ito sa Carmen, Cebu, makikita ang motor sa likuran ng SUV. Hindi kita sa video pero bumaga ito sa SUV kaya natumba ang rider at angkas nito. Sakto namang paparating ang isang wing van mula sa kabilang lane at nagulungan ang rider. Sa tindi ng pinsalang tinamo sa ulo, dead on the spot ang rider. Sugatan naman ang angkas nito at isinugod sa ospital. Nasa kustodiya na ng pulis ang driver ng SUV at ng wing van habang gumugulong pa rin ang investigasyon. Nagbabalita mula sa Frontline, Margie Bentulan, News 5. Arestado ang isang lalaki matapos mamaril ng isang lasing sa Valenzuela City. Ang dahilan ng suspect, naghamon kasi ang biktima at nagtanong kung sino ang siga. Nasa frontline ng balitang yan, si Kapitana Carol De Asa. Sir, positive to sir. Bumanat sa... Hindi na nakapalag ang fish vendor na si alias Raymond nang arestuhin ng mga pulis sa Quezon City. Suspect siya sa pamamaril sa OFW na si alias Joey na nagtamo ng mga tama ng bala sa tiyan at braso. Base sa inisyal na investigasyon, nangyari ang pamamaril Martes ng gabi sa Barangay Malinta sa Valenzuela. Lasing daw noon ang biktima ng lapitan ang nakatambay na grupo ni alias Raymond. Nagkahamunan daw ang dalawa at nauwi sa pagtatalo. Sa aming impormasyon, sa madaling sabi, parang sinisita niya. Kumbaga, ikaw siga ka ba? Ikaw siga ka ba? Parang ganun ganun yung lumalabas sa investigasyon namin na mayroong provocation. Nakatakas ang suspect matapos ang pangyayari. Pero sa tulong ng CCTV at sa sumbong ng isang concerned citizen, naaresto rin siya kahapon ng madaling araw. Nakuha rin sa kanya ang ginamit na baril na napag-alamang wala palang dokumento. Tumanggi na magbigay ng pahayag ang naarestong suspect. Bali si alias Raymond po ay sasampahan natin ng reklamo na frustrated homicide. Gayon din ng paglabag sa Republic Act 10591 o yung illegal possession of firearms and ammunition. Sasailalim siya sa inquest proceedings sa ating prosecutor's office. Kasalukuyan namang nasa ospital ang biktima at nagpapagaling na. Nagbabalita mula sa Frontline, Carol De Asa, News 5. 2 araw nang hindi lumalabas ng kanyang boarding house pero ang lakas daw at non-stop ang pagtugtog ng isang lalaki sa Baguio City. Nang pasukin ang kanyang kwarto, tumampad ang bangkay ng lalaki na tinabunan ng mga damit. Narito ang Frontline Report. Pinasok ng mga kinatawan ng barangay ang paupahang bahay na ito sa Barangay Fairview, Baguio City noong Linggo, March 8. Kukumustahin sana nila ang 34 years old na lalaking nangungupahan. Pero pagpasok nila, walang sumalubong. Nang tignan ng isang kwarto, nakaharang sa daanan ang kumpol ng mga damit sa sahig. Meron pang bakas ng dugo. Ito, tao to. Tao to. Ano pong nangyari? Oh my God, Lord! Tinakpan pala ng kumpol ng mga damit ang bangkay ng lalaking nangungupahan sa boarding house. Ayon sa barangay, ipinagtaka ng ilang residente kung bakit 2 araw nang nakabukas ang ilaw at sound system sa unit kaya pinasok na nila ito. Kwento pa raw ng ilang residente, noong March 5 pa ay may isang lalaking bumisita sa boarding house ng biktima. Nagtanong pa raw ito ng daan. 5:30 to 6 a.m. daw nagpunta sa store at may mga nagpatulong kung paano yung mga daan dito. Then napansin na rin na umalis siya ng afternoon na noon, 5 to 6 p.m. Ayon sa ilang taga-barangay, may saksak sa tagiliran ng biktima. May indikasyon din na pinagtatagas siya sa ulo. Nahanap na rin ang itak na posibleng ginamit sa krimen. Wala pang pahayag ang Baguio City Police Office habang gumugulong ang investigasyon at inaalam ang motibo sa pagpaslang. Nagbabalita mula sa Frontline, Margie Bentulan, News 5. Eksklusibong nakuha ng News 5 ang kopya ng CCTV ng pagsunog sa kotseng sinasakyan ng isang negosyante at kanyang kaibigan sa Peñaranda, Nueva Ecija. Sa video, maririnig pa ang 2 magkasunod na putok ng baril. Ilang saglit pa, lumabas ang isang lalaking nakaitim at naglakad pa ito palayo. Pagkalipas ng ilang minuto, bumalik ang lalaki na naka-backride na sa tricycle. May ibinuho siya sa kotse bago niya ito sinilaban.
Tila may sumabog pa mula sa loob ng kotse. Agad ding bumalik ang lalaki sa tricycle at saka umalis. Tumagal din ng ilang minuto bago nakita ng mga residente ang nagliliyab na sasakyan. Nang maapula ang apoy, tumambad ang bangkay ng negosyanteng si alias Regine at kaibigan niyang si alias Michael. May tama sila ng bala sa ulo at leeg. May person of interest na sa krimen. Isa-certify as urgent ni Pangulong Bongbong Marcos ang panukalang bigyan siya ng kapangyarihang suspindihin ang buwis sa langis. Bukod dyan, pinag-aaralan na rin ang iba pang pagkukunan ng petrolyo. Nasa frontline na balitang yan, si Maricel Halili. Naghahanap na ang pamahalaan ng ibang bansang pwedeng pagkunan ng supply ng langis. Ito ang sinabi ni Pangulong Bongbong Marcos sa gitna ng pagsipa ng presyo ng petrolyo dahil sa gulo sa Middle East. Sabi ng Pangulo, sapat pa ang supply ng langis sa bansa sa ngayon, pero may mas inaalala raw ang Pangulo. The real problem here that everybody is having to deal with is hindi natin alam kung gaano katagal ito. How long, kung tataas man, tumaas na nga, gaano katagal ba yung pagtaas na yon? We do not know how long it's going to last, when the actual war is going to end, what the end will look like. Muli ring iginait ng Pangulo na isa-certify as urgent niya ang panukalang magbibigay sa kanya ng emergency power para tapyasin ang excise tax sa langis. What we asked of the legislature is really very simple. Is when the price of oil has breached $80 per barrel on average for a month, then the emergency powers can be exercised. Does that mean that you will necessarily do it? But it can be exercised by the president. Yun lang ang hiningi. Patuloy din daw ang paghahanda ng chartered flights para ma-repatriate ang mga kababayan nating naiipit sa gulo sa Middle East. Pero marami man ang nag-aalala sa posibleng maging epekto ng Middle East conflict, hindi pa rin dapat kalimutan ang problema sa korupsyon. Kaya natanong si Pangulong Bongbong Marcos kung ano na nga bang nangyari kay dating Congressman Zal Dico na sangkot sa anomalya sa flood control project. Sabi ng Pangulo, nasa Portugal pa ito pero hindi simple ang pagpapabalik sa kanya sa Pilipinas. Naglagay na tayo ng red notice sa Interpol at patuloy ang ating ugnayan sa mga Portuguese authorities na pauwi na siya. Bago bumalik sa Pilipinas, nakipagpulong muna si Pangulong Marcos sa US Medical Glove Company para sa bagong investment sa Pilipinas. Nasa $200 million ang ipupuhunan nila sa Pilipinas na pwedeng makapagbigay ng trabaho sa nasa 2,000 Pinoy. Nakipag-usap din siya kay US Undersecretary of War for Policy Eldridge Colby para higit na pagtibayin ang defense partnership ng Amerika at ng Pilipinas. Nagbabalita mula sa Frontline, Maricel Halili, News 5. Pinaghahanap na ngayon ng Department of Migrant Workers ang nawawalang Pilipinong tripulante sa Middle East. Yan ay matapos dumaan ang sinasakyan nitong tugboat sa Strait of Hormuz. Yan at iba pang update. Nasa frontline ng balitang yan, si Camille Samonte. Paano makakatya si Daddy? Lalaki ng alon. Lahat kami, tinan mo yung buhok ni Daddy, hindi kami nakapag-ayos. Hindi ba kami nakakarating sa pupuntahan namin? Yan ang huling video message ng Pilipinong seafarer na si George Francis Miranda bago siya nawala ng tamaan ng missile ang sinasakyan niyang tugboat nung dumaan sila sa Strait of Hormuz. Ang Strait of Hormuz ang pangunahing daanan ng mga shipment ng langis mula Middle East. Isinara ito ng Iran noong magkagulo. Noong March 5, nakausap pa ng kanyang misis si Miranda. Sabi niya, yung pupuntahan pala namin, yung binomba. Hindi ako naman, bakit ka pupunta dyan? Bakit kayo ang pinapunta dyan? Anong akala niyo sa katawan niyo? Mga pambala ng bomba? Yun pang sinabi ko sa kanya. Akala ko naman kasi nagjo-joke. Kinabukasan, hindi na niya makontak ang mister. Sa pagdinig ng kamera kanina, kinumpirma ni Migrant Workers Secretary Hans Leo Calcdac na nasa buga ng missile ang sinasakyang tugboat ni Miranda. May mga namatay raw at merong mga nakasurvive. It so happens that it is just him who could not be located, and there are many possibilities and theories
that are put forward. Gate ng Mrs. ni Miranda, hindi raw alam ng kanyang asawa kung saan sila pupunta. Maraming kapabayaan. Sobrang kapabayaan. Hindi alam ng asawa ko na pupunta, saan sila pupunta. Tapos ang sabi po niya, iwan ko sa opisina na ito. Hindi nga, sihilain daw namin. Tapos hindi daw nila alam kung saan dadalhin ang barko. Wala pang bagong pahayag tungkol dyan ng agency ni Miranda, bagamat kinakausap naman nila ang misis nito. Binigyan diin naman ni Kakdak na may karapatang tumanggi ang mga Pilipinong marino kung daraan ang kanilang barko sa mga itinuturing na conflict areas. Kabilang na nga riyan ang Strait of Hormuz. Nagpapatuloy naman ang search and rescue operations kay Miranda. Kasabay niyan, sinimulan na rin ng OWA at DMW ang repatriation o pagpapauwi sa mga kababayan natin sa Middle East. Sa ngayon, 307 na Pilipino na ang napauwi sa Pilipinas mula sa Middle East. Kabilang dyan ang mga OFW, turista at estudyante. 280 pang OFW ang target na mapauwi sa Pilipinas. Inihahanda na rin ng gobyerno ang 2 chartered plane na susundo sa ating mga kababayan. Nagbabalita mula sa Frontline, Camille Samonte, News 5. Tuloy pa rin ang patudyadahan ni na Senate President Pro Tempore Ping Lacson at Senator Rodante Marcoleta. Pero ang ininga ng dalawa, nauwi na rin sa papogian. Nasa frontline na balitang yan si Bean Los Baños. Siguro mas pogi ako sa kanya. Nakikita mo naman, di ba? Pabirong bumanat si Senate President Pro Tempore Ping Lacson nang matanong kung bakit tila lagi siyang sinisisi nang nakabangayan niyang si Senador Rodante Marcoleta. Matatanda ang nagkasagutan ang 2 senador kahapon. Isa sa mga ugat niyan ang pagpuna ni Marcoleta sa umunay mabagal na usad ng report ng Blue Ribbon Committee kaugnay sa investigasyon sa flood control scandal. Giit ni Lacson, hindi naman tama na sisihin siya sa hindi pag-usad ng committee report. Samantalang ang ibinigay daw nilang kopya ng report sa opisina ni Senator Marcoleta, nakatenga pa rin hanggang ngayon. Sabihin niya, hindi raw pirmado yung ng chairman. Of course, how would I sign a PDF? Sinabihan naman sila na yung signature page, yung mismong physical copy or hard copy, nasa office ko. And we kept making kulit sa mga staff nila, nabasa na ba? Kung nabasa na, baka pwedeng pirmahan na. Tapos sasabihin niya, ang reason dahil wala akong pirma, di ba that's outright lying? Inihayag din ni Lacson na base sa research ng kanyang staff, tila ginagaya lang daw ni Marcoleta ang ilang pahayag ng Ministry of Foreign Affairs ng China pagdating sa issue ng West Philippine Sea. So what does that indicate or tell you? Di ba? So kung gano'n ang kanyang posisyon, pinaparot niya lang ba yung posisyon ng China regarding the West Philippine Sea? Unsettling, to say the least, because this is national security that we're talking about. Ayon pa kay Lacson, sinubukan niya pang magtimpi bago sagutin si Marcoleta. Yung last week privilege speech niya, I was at the lounge. I was listening and talagang pinigil ko yung sarili ko. Pero tumira pa rin siya ng Lunes. I was in my office monitoring. So right there and then, nag-decide ako. Sabi ko, enough is enough. Pinuyat niya ako nung gabi kasi nag-drop ako ng speech kasama yung staff ko. Umuwi nga kami alas 12 kaya mainit ang ulo ko Ayon naman kay Marcoleta, hindi na raw dapat pagtuunan ng pansin ang kanilang away. Mas dapat daw ay masagot ang mga tanong sa flood control scandal. Huwag nating ilihis yung ang sinasabi ko, hitting me back. Walang issue yun. Ang ating linawin ay yung hinahanap ng taong bayan. Kung ang gagawin nila ay puro lang hit ng hit ng hit, okay lang sa akin. Pero wag natin kakalimutan ng taong bayan. Tinabla rin ni Marcoleta ang aligasyon ni Lacson na tila pumapabor siya sa China. Naniniwala ka sa kanya? Kayo, ano sinabi ko tungkol sa China? Paano ko dinefend ng China? You tell me. When? When? Tell me. May sinabi ko pabor sa China? When? When? Ang tanong ngayon, ceasefire na ba ang dalawa? Naghahanap naman kayo ng gera May gera ba? Depende. Sabi ko, you hit me, I'll hit you back. Kasi sobra na namimihasa na, ibig sabihin. Wala naman basihan.
Nagbabalita mula sa Frontline, Mean Los Baños. News 5. Showbiz, eto na nga! Mga kapatid, eto na nga ang mga umaarangkadang showbiz balita ngayong Miyerkules. Isang nakaka-inspire na serye ang ihahatid ng Kapatid Network, ang My Best Friend Eman. Kabilang po sa cast si Shaina Magdayaw na ganadong-ganado raw sa gagampanan niyang karakter. Nasa frontline na balitang yan, si MJ Marford. Sila na ang bago mong makakasama para magbigay ng inspirasyon gabi-gabi soon. Yan ang inspirational serye na My Best Friend Eman. Pinagdasal daw ng bida na si Shaina Magdayaw ang project na ito. Si Shaina gaganap bilang si Ruth, anak ng kriminal, na sa kabila ng madilim na nakaraan, pinipiling maging positibo sa buhay. Alam ninyo kasi si Ruth, hindi talaga perfect ang kanyang buhay. Napakabigat ng kanyang pinanggalingan. Just the fact na lumaki siya sa kulungan, tapos bata siyang naulila. Ang maganda kay Ruth and ang maganda sa character na pinoportray ko is never siya nawala ng pag-asa. May anak sila na karakter ni JM de Guzman na si Mateo, na isang PWD o deaf and mute na ginagampanan naman ng MQAA star at Best Child Actress na si Riley Sofia. Nag-aaral naman po ako ng sign language. Tsaka po meron po akong coach sa pag-acting ko. Kasama rin sa serye sila Sid Lucero, Mitch Valdez, Ellison De Dios, MQAA star Ivan Lim, TJ Valderrama, Donna Cariaga at Kit Thompson na matapos madawit sa mga issue ay nagbagong buhay na raw last year. Katunayan, nagbalik loob na siya sa Diyos. I believe that anyone can change. I had a lot of struggles in my past and I was also in a dark path before, and it takes a lot to overcome that, pero it's not impossible. Tampok rin si Ay de las Alas sa cast pero nasa Amerika siya ngayon at inanunsyong finalized na ang divorce niya kay Gerald Sibayan. Abangan ang My Best Friend Eman this summer dito lang sa TV5. Nagbabalita mula sa Frontline, MJ Marfori, News 5. Susunod, 5 Vietnamese timbog na sa online na bentahan ng karne ng aso. Vice President Sara Duterte may bagong birada sa administrasyon. Dapat daw, noon pang 2022 naghanda sa posibleng epekto ng gyera. At sa showbiz, Aaron Villaflor na nasasangkot sa video scandal, gustong paimbestigahan ang nangyari. Abangan ang lahat ng yan sa pagbabalik ng Frontline Pilipinas. Mga kapatid, Julius Babaw po, nasa Middle East o saan mang dako ka ng mundo, manatiling may alam at may pakialam sa mga mainit na balita dito sa ating bansa. Simulan po natin ang bawat araw sa tuloy-tuloy na balitaan sa Frontline. Mag-follow at mag-subscribe sa social media pages ng News 5. Arestado ang 5 Vietnamese na nagbebenta ng mga karne ng aso. Bukod sa iba't ibang klase ng luto, meron din daw free delivery para sa mga suki ng grupo. Nasa frontline ng balitang yan, si Gio Robles. Nakaabang na sa meet-up location sa Pasay ang asset ng NBI sa rider na magdadala ng in-order nitong karne ng aso. Ilang saglit pa, dumating na ang rider at inabot ng asset ang marked money na 13,000 pesos. Dito na gumalaw ang mga operatiba na agad pinalibutan ang target. Hindi na nakapalagpa ang rider na napag-alamang Vietnamese national. Nakuha sa motorsiklo ng sospek ang 11 kilos na karne ng aso na nakasupot sa mga plastik. Sa hiwalay na operasyon ng NBI, natunton ang source ng mga karne ng aso sa Pasong Tirad Market sa Barangay Tejero sa Makati. Dito, naaresto ang 4 na iba pang kasamahan ng rider na pawang mga Vietnamese din. Napahilamos na sa kaba ang mag-asawang dayuhan para mahimasmasan.
Todo tanggi naman sa paratang ang isa sa mga Vietnamese. Aso, hindi alam nga. Ako hindi alam aso. Sino benta aso? Ikaw hanap sa kanya. Ako wala benta, bakit hanap ako? Agad hinalughog ng mga operatiba ang inuupahang pwesto ng mga sospek. Dito, tumambad ang nasa 5 kilong dog meat na binibenta umano ng grupo. Sa ref na ito, nakuha ang sinasabing karne ng aso na nakumpiska ng mga operatiba ng NBI. Binibenta ito ng mga Vietnamese na mabibili online at pwede pang ipaluto. Ayon sa NBI, ibinibenta pa ito with free delivery pa at karamihan sa mga suki ng grupo ay mga kapwa nila Vietnamese, Chinese at maging mga Pilipino. Sa isang online delivery platform nila, aabot sa 650 pesos ang presyo ng isang serving ng dog meat na marinated with plum wine. Ganun din kung inihaw, may steamed at stir-fried pa. 750 pesos naman kung sinabawan with bamboo shoot at 3,000 pesos kung assorted dog meat platter. Alam nyo, sa Vietnam, kasi culture nila allow dyan we will not allow na yung mga batas natin dito sa bansa natin will be violated by foreigners. Napag-alaman ng NBI na overstaying din sa bansa ang mga dayuhan. Ako hanap buhay ako, meron bira ako, ngayon ko wala bira uwi. Ayon kay NBI Director Melvin Matibag, inaalam pa nila kung sino ang supplier ng mga sospek sa nagpapatuloy na follow-up operation. Mahaharap sila sa patong-patong na mga kaso bago ipa-deport. Nagbabalita mula sa frontline, Gio Robles, News 5. Huli naman sa akto ang 4 na Korean national na nagpapatakbo ng iligal na pasugalan sa isang condo unit sa Cebu City. Ang matindi pa, namamanipula raw nila ang resulta ng sugal. Nasa frontline ng balitang yan, si Brian Castillo. Nabulabog ang ilang Korean nang pasukin ng mga pulis sa isang condominium sa Cebu City. Huli sila sa akto habang nagpapatakbo ng hinihinalang online gambling hub. Natunto ng mga otoridad ang kuta ng online pasugalan nang makatanggap sila ng sumbong mula sa ilang concerned citizens. There are foreigners that are involved in illegal online gambling activities. So ito ay parang isang mini hub. Ang isa sa mga kwarto, nagmistulang computer shop sa dami ng monitor at ilang pang device na ginagamit sa illegal na negosyo. Pustahan at pagtaya sa ilang sports o games ang iniaalok nila sa kanilang mga parokyano. Pero ang resulta ng bawat laro, kaya raw dayain. There's a tendency na ang mga tumataya dyan ay sa umpisa papanalunin, then later on, talo rin kayo kasi they can manipulate the system. Sa ngayon, inaalam na rin ng pulisya kung legal ba ang kanilang pananatili sa bansa. Titingnan din kung may koneksyon ang may-ari ng condo unit sa operasyon. Mahaharap ang 4 na naarestong Koreano sa reklamong illegal gambling na may kaugnayan sa Cybercrime Prevention Act. Nagbabalita mula sa frontline, Brian Castillo, News 5. May panibagong birada si Vice President Sara Duterte laban sa administrasyon. Dapat daw, noon pang 2022, naghanda ang gobyerno sa posibleng epekto ng gera. At live mula sa Davao City, aniasa frontline sa balita si Bril Montalvo ng News 5 Mindanao. Bril, ano pa ba mga nabanggit dyan ng bise? Julius, kasama sa misa si VP Sara Duterte kaninang tanghali sa San Pedro Cathedral sa Davao City. Pero hindi rin maiwasan ng bise na punahin ang pamahalaan lalo sa pagpapatuloy na gulo sa Middle East. Kasabayan ang ika-1 taong anibersaryo ng pagkakaaresto. Sa ambush interview kay Vice President Sara Duterte sa Davao City, sinabi niyang wala siyang nakikitang ginagawa ng pamahalaan sa gyera sa Middle East. Ayon sa bise, dapat 2022 pa lang ay nakapaghanda na ang Pilipinas sa magiging epekto ng tensyon. Dapat noong 2022 pa lang naghanda na ang pamahalaan na ito. Pero wala tayong nakitang paghanda at wala tayong nakikita pagbibigay man lang ng solusyon sa mangyayaring problema sa susunod na
buwan at sa susunod na taon. Pati kawalan daw ng aksyon ng administrasyon sa mga sangkot sa flood control projects, wala. Mag-iisang taon na rin yan, ma'am, simula nung sinabi ng dati ni Pangulong Marcos na mahiyak naman kayo. No? Mag-iisang taon na yan, hanggang ngayon wala pa rin nananagot sa flood control scandal. Dumalo si VP Sara sa misa kasama ang mga supporters para sa unang taon ng pagkakaaresto ni dating Pangulong Rodrigo Duterte. It is unthinkable that a government, no matter the political differences with the administration, would send a citizen to a foreign jurisdiction to be detained and tried for crimes against humanity na walang basehan at walang maayos na witnesses. Isang taon na sila galit at hindi huhupa yung galit hanggang hindi mabalik dito sa Pilipinas si dating Pangulong Rodrigo. Patuloy daw na mag-a-apply ang kanilang kampo para sa interim release ng ama kahit pa paulit-ulit itong madinay. Una nang sinabi ng bise na hindi na siya umaasang mapapauwi pa sa Pinas ang dating Pangulo. Nagpunta naman sa Korte Suprema ang Duterte supporters para dalhin ang kanilang signature campaign. Kasama si Senador Robin Padilla, panawagan nila sa SC na aksyonan na ang mga nakabinbing petisyon kaugnay sa pagkakaaresto sa dating Pangulo. Isang taon na po siya doon, kaya nangalap po kami ng mga tunay na pirma, tunay na mga tao na pumirma po para ipakita po sa Supreme Court na naghahangad na po kami lahat ng desisyon nila. Hindi po ito magic na pumirma lang kung sino-sino. Sa misa rin ginunita ng kaanak ng mga nasawi sa Jaguar ang araw na ito. Makulong ng habang buhay si Duterte, huwag muna siya mamatay para mapagbayaran naman niya ang ginawa sa aming mga biktima. Mahalaga sa amin ang para kay Duterte na makulong man siya o mabitay man siya. Para kay paano kami nga mahihirap, magkaroon kami ng katarungan. Sa ngayon, hinihintay ang magiging desisyon ng ICC sa confirmation hearing ni Duterte sa crimes against humanity. Julius, kakatapos lang ng isinagawang programa dito sa Rizal Park. Mga taga-suporta ni dating Pangulong Rodrigo Duterte, nag-alay din sila ng isang candle lighting activity kanina. Naghandog din ng isang advance birthday song ang mga taga-suporta ng dating Pangulo para sa kanyang nalalapit na birthday ngayong March 28. Julius. Maraming salamat, Bril Montalvo. Weather update tayo mga kapatid. Patuloy nga nating binabantayan ito pong bagyo sa labas ng ating Philippine Area of Responsibility at lumakas pa nga po ito at isa ng tropical storm na nabigyan ng international name na Nuri. Ito pong tropical storm Nuri ay may taglay na lakas na hangin na nasa 65 km per hour malapit sa kanyang gitna at kung minsan may mga pagbugsong umabot sa 80 km per hour. Ito po ay huling namata na pag-asa sa layong 1,265 kilometers east ng Eastern Visayas at nasa labas po ng ating Philippine Area of Responsibility. Sa ngayon, hindi po yan natin nakikitang papasok sa loob ng ating Area of Responsibility at wala rin po tayong nakikitang direktang epekto niyan dito po sa ating bansa. Pero yung kanyang trough o pagbali ng hangin ay nagdadala pa rin po ng pag-ulan sa ilang bahagi ng Mindanao, particularly sa eastern section nito. Pero kasabay po ng unti-unting paglayo nitong bagyong Nuri, kikilos ka po yan palayo sa ating Area of Responsibility, mababawasan po yung epekto ng ating trough or nung trap nitong ating binabantayang bagyo sa labas ng ating park. Pero kung mapapansin nyo dito sa ating wind map, lumalawak po muli yung epekto nitong ating amihan o northeast monsoon na kung saan aabot pa po ang epekto niyan dito sa areas ng Mindanao ngayong Friday hanggang sa darating na pong weekend. Marahil ito na po ang huling bugso o huling malawak na bugso ng amihan bago po pumasok ang panahon ng tag-init sa katapusan ng buwan. Sa ngayon, dahil po dito sa trap nitong ating binabantayang tropical storm Nuri,
Yan po ay nagdadala po ng mataas na tsansa ng pagulan sa ilang bahagi ng Mindanao, particularly sa rehiyon ng Caraga, kasama po dyan ng Surigao at ilang bahagi ng Davao Region. Bukas, mababawasan pa po ang epekto ng trough nitong ating binabantayang sama ng panahon, pero mapapalitan po yan ng ating amihan o northeast monsoon na kung saan magdadala rin po yan ng mataas na tsansa ng pagulan dito po sa ilang bahagi ng BRMM, kasama na po dyan ng Caraga at ilang bahagi ng Davao Region. At medyo mararamdaman din po natin ang pagbagsak ng temperatura o ang paglamig ng panahon, lalong-lalo na sa gabi at madaling araw. Nag-extend nga po yan at umabot nga dito sa areas ng Mindanao. Sa Visayas po, nabawasan rin po yung epekto ng trough nitong ating binabantayang sama ng panahon. Magpapakita naman po yung ating araw dito po sa western section ng Visayas, kasama na po dyan ng Mimaropa. Pero ito pong eastern section ng Visayas, ramdam din po natin dyan ang mahangin na conditions dulot po ng ating amihan. At may kalamigan din po sa gabi at madaling araw. Apektado rin po ng ating amihan o northeast monsoon ang malaking bahagi ng Luzon. Mula bukas nga hanggang sa pagpasok ng weekend, mararamdaman po natin yung breezy o mahangin na conditions dito po sa ilang bahagi ng Calabarzon, Mimaropa at maging dito sa Central Luzon. Tumatagos po yung ating hangin dyan, so medyo mahangin po tayo, lalong-lalo na sa tanghali hanggang hapon. At may kalamigan din po sa gabi at madaling araw, particularly sa eastern section ng Luzon, at medyo mas mataas po yung ating tsansa ng pagulan at mga posibleng mahihinang pagulan dulot ng ating amihan sa ilang bahagi ng Bicol Region, Quezon, kasama na po dyan ang Isabela, Cagayan at maging dito sa area ng Aurora. Ito naman pong western section ng Luzon, magpapakita naman po ang ating araw. Medyo mainit sa tanghali, pero pagsapit po ng gabi at madaling araw, may kalamigan pa rin po ang ating panahon dahil nga sa epekto ng ating amihan o northeast monsoon. Ganun din po ang ating aasahang panahon dito sa Metro Manila na kung saan magpapatuloy po ang maliwalas sa panahon, magiging maganda po ang sikat ng umaga ng araw natin sa umaga, magpapatuloy po yan sa tanghali. Pag medyo mataas po ang sikat ng araw, may kainitan naman po, pero pagsapit ng hapon, nagiging maulap po ang panahon natin at ramdam po natin yung malakas na hangin na dulot ng ating amihan hanggang sa darating na weekend na po yan at possible po yung ating mga daglian lamang o yung may hinang pagulan tuwing hapon at gabi. At yan muna ang latest sa ating lagi ng panahon. Muli ako po ang inyong weather frontliner, Alvin Pura, na lagi may panahon para sa iyo. Umexit na si Pinay tennis sensation Alex Iyala sa Indian Wells Open sa California sa Amerika. Pinatoob siya ni Linda Noskova ng Czech Republic. Halos di nakascore si Alex kay Linda at 2 game lang sa first set ang nakuha niya. Nahirapan si Alex na sagutin ang mga aggressive na serve at return ng kalaban. Pahinga muna si Alex bago sumabak sa Miami Open na magsisimula na next week. Susunod, buntis patay matapos pagsasaksakin habang natutulog. Nasabat na sako-sakong shabu sa isang speedboat. Umabot ang halaga sa halos 7 bilyong piso. At Miami Heat center Bam Adebayo, binasag ang scoring record ni Kobe Bryant. Yan at iba pa sa pagbabalik ng Frontline Pilipinas. Mga kapatid, Julius Babaw po. Nasa Middle East o sa amang dako ka ng mundo, manatiling may alam at may pakialam sa mga mainit na balita dito sa ating bansa. Simulan po natin ang bawat araw sa tuloy-tuloy na balitaan sa Frontline. Mag-follow at mag-subscribe sa social media pages ng News 5. Pinasok sa bahay saka pinagsasaksak ang isang buntis sa Ilocos Norte. Ang suspect wala raw maalala sa nangyari dahil sa sobrang kalasingan. Nasa frontline ng balitang yan, si Mobile Journal, Kayla Makantan. Hindi na nailigtas pa sa ospital ang 4 na buwang buntis na si Christine Dagdagan matapos siyang magtamo ng saksak sa iba't ibang parte ng katawan. Pasado 2:00 ng hapon noong March 5, nang biglang pasukin ng isang lalaki ang kanilang bahay sa barangay Pagsanahan, Badok, Ilocos Norte. Si Christine at ang kanyang 1 taong gulang na anak lang ang nandito noong oras na iyon. Nang dumating ang isang lalaki na basta na lang dumiretso sa loob sa baykuhan ng patalim, bigla-bigla niyang inatake ang 23 anyos na buntis. Wala nang nagawa si Christine kundi humiyaw. Raya ni Detective Paya waiting mga 2 minutes ko nga tadjay kalsada. Di ko bigla nga dati nagriyaw ma'am. Basta nagriyaw latang awan sa unang. Di ko mas daga di balay da ma'am. Madisumong ba ma'am. Damo kami maturo nga mabangbangungo. Agad na humingi ng tulong ang kapitbahay nang makita ang komosyon sa loob. Kumaripas ng takbo ang sospek na hinabol ng mga residente, si Christine. Duguan pero nakatayo pa
Nadala sa ospital si Christine pero binawian din ng buhay. Kinilala ang suspect bilang alias Mol na residente rin sa lugar. Naaresto siya kinaumagahan. According sa interview natin sa suspect, hindi daw niya alam yung ginawa niya, ma'am. Lasing daw po siya. Hinala ng ilan, lago sa illegal na droga ang suspect. Pero paglilinaw ng otoridad. Mahirap din siguro ilig sa drugs kasi wala siyang pambili ng drugs sa estado po niya kasi tambay lang po siya. Nakapiit na ngayon ang suspect na nahaharap sa kasong murder. Nagbabalita mula sa Frontline. Mobile Journal, Kayla Makantan. Tumambad ng halos 7 bilyong pisong halaga ng droga sa isang speedboat sa Paluan Occidental, Mindoro. 43 sako na hinihinalang shabu ang nasabat mula sa speedboat. Base sa investigasyon, sumadsad sa dalampasigan ng barangay Harrison ang bangka dahil sa masamang panahon. Sakay nito ang 2 dayuhan. Nagduda riyan ang mga residente kaya agad silang nagsumbong sa Philippine Army. Pagdating ng mga sundalo, nagtakbuhan ang mga dayuhan. Naiwan sa speedboat nila ang mga kontrabando. Tinutugis na ngayon ang mga suspect. Nakamit ni Miami Heat center Bam Adebayo ang second highest scoring game record sa NBA. Yan ay matapos niyang pumuntos ng 83 points kontra Wizards. Bukod sa record-breaking performance ni Adebayo, nakamit din ng kanyang team ang panalo sa score na 150-129. Nabali niya ang 20-year standing record ni Kobe Bryant na 81 points para sa Lakers noong 2006. Pinakamataas pa rin sa NBA history ang 100 points ni Wilt Chamberlain noong 1962 para sa nooy Philadelphia Warriors. Sa kanyang Instagram post, hinanay ni Adebayo ang kanyang sarili sa mga NBA legends. Umani rin ng papuri mula sa iba't iba pang NBA stars si Adebayo. Yan muna ang latest sa Frontline ng Sports. Ako po si Diego Dario. Susunod, graduating student sa Negros Occidental, pinatay ng sarili niyang tatay. At celebrities sa Singaling handang-handa na sa kanilang grand finale. Tutok lang mga kapatid, magbabalik pa ang Frontline Pilipinas. Mga kapatid, Cheryl Cosim po. Nasa Estados Unidos, Canada o saan mang dako ka ng mundo, manatiling may alam at may pakialam sa mga mainit na balita dito sa ating bansa. Simulan natin ang bawat araw sa tuloy-tuloy na balitaan sa Frontline. Mag-follow at mag-subscribe sa social media pages ng News 5. Nabalot ng usok ang isang highway sa Malungon, Sarangani matapos tumaob ang isang tanker. Halos zero visibility sa lugar na sa usok na galing sa kargang kemikal ng nadisgrasyang tanker. Pagkaresponde ng mga bombero, maingat nilang inakyat ang tumaob na truck saka sinagip ang sugatang driver at pahinante. Base sa investigasyon, nagkaproblema ang preno ng truck sa pababang bahagi ng highway. Halos 2 oras ang tinagal bago naalis ang bumampalang na truck. Karumal-dumal ang sinapit ng babaeng graduating student sa kamay ng sarili niyang ama sa Sagay City, Negros Occidental. Pinaghahampas siya ng tubo hanggang sa tuluyan siyang mabawian ng buhay. Kinumpirma ng mga saksi na madalas pagalitan ng suspect ang anak bago pa man mangyari ang krimen. Nabanggit na rin umano ng biktima sa kanyang tiyahin na madalas nakadroga ang kanyang ama. Hawak na ng pulis ang suspect na mahaharap sa kasong parricide. Showbiz, eto na nga! Mga kapatid, eto na nga, puksaan na sa Grand Cantawanan ng Singaling. Kanya-kanyang paghahanda ang mga celebrity. Nasa frontline na balitang yan, si entertainment correspondent Von Belinar. Mula sa halos 100 celebrities, 6 na lang ang maglalaban-laban para sa corona ng Singaling Celebrity Edition. Ang Celebrity Fantastic Six na sina The Performance Adonis Johannes Whistler, Vocal It Girl Alexa Miro, The Stage Charmer Jay Gonzaga, Bestie in Singing Nikki Valdez, The Bombshell Siren Sex Bomb Monique, at Gen Z Singing Prince CJ Navato. Laban na para sa grand finale.
Ang girl finalist nga, bosesan at aurahan ang labanan. Ako siguro yung masasabi niyong nanggagaling talaga sa puso, yung parang sumasabog. In everything that is given to me, I just put my best foot forward and leave everything to the will of God. Si Sexbang Monique sa mga singmaster at juke boss naman haharap matapos ang kanilang sold-out concerts. Yung laban ko kasi na to para dun sa beneficiary ko ng mga bata orphanage. Ang boys naman hindi rin magpapakabog. Expect na ibibigay ko yung all-out best ko kasi last na to eh. So, para sa beneficiary ko, I'll do everything I can. I-enjoy ko lang yung every moment and siguro makikita ng mga tao na kumakanta rin pala ako, na performer din pala ako aside from being an actor. Alalahanin yung mga times ko sa karaoke, alam mo yun, yung masaya lang. Kasi I think yun yung essence ng singgaling eh. Abangan ng Singgaling Celebrity Edition Ultimate Pasingkatan, The Grand Kantawanan sa TV5. Nagbabalita mula sa Frontline, Von Belinario, News 5. Susunod, pagpalya ng isang elevator sa Pulsa Video. Lalaking sakay nito, muntik nang maipit. At aktor o actor-politician na si Aaron Villaflor, kinundi na ang kumakalat niya umanong video scandal. Tutok lang mga kapatid, magbabalik pa ang Frontline Pilipinas. Mga kapatid, Cheryl Cosing po. Nasa Estados Unidos, Canada o saan man dako ka ng mundo, manatiling may alam at may pakialam sa mga maiinit na balita dito sa ating bansa. Simulan natin ang bawat araw sa tuloy-tuloy na balitaan sa Frontline. Mag-follow at mag-subscribe sa social media pages ng News 5. Muntik-muntikan nang maipit ang isang lalaki sa pumalyang elevator sa isang residential building sa India. Sa kuha ng CCTV, makikita ang lalaki na sumakay ng elevator mula sa 9th floor. Pagdating sa ground floor, palabas na ang lalaki nang biglang umangat ang elevator. Mabuti na lang, nakalabas siya agad. Nagtamo siya ng minor injuries. Kalaunan, pinatawag ang mga technician para ayusin ang elevator. Tukoy na ng NBI ang retired general na nag-recruit sa mga security ng dating kongresistang si Saldi Co. Kasama na riyan ang 18 nagpakilalang dating bagman umano ni Co. Hindi pinangalanan ni NBI Director Melvin Matibag ang general pero miyembro raw ito ng Philippine Military Academy Class of 1975. Ayon pa kay Matibag, higit 100 ang nirecruit ng general pero lagpas 30 lang ang kumagat sa kanyang alok. Posible raw ipasabi na ang retiradong general. Napagalaman din ni Matibag na 8 sa 18 nagpakilalang dating security ay hindi naman nagtrabaho para sa dating congressman. Iba raw ang boss ng 8 yun. Sinabi ni Atty. Balicod, 103 assigned na bodyguard kay Saldico. Meron pong retired general na nag-recruit sa kanila eh. Identified na rin po namin yung retired general na nag-recruit doon sa 103 na yan. Matatandaang lumantad ang 18 at sinabing naghatid sila ng maletang kickback mula sa mga manuwalyang flood control projects sa ilang opisyal ng gobyerno. Showbiz, eto na nga! Mga kapatid, eto na nga. Nagsalita na si actor-turned-politician Aaron Villaflor sa kinasangkutang viral scandal video. Pinaiimbestigahan na rin niya ang nangyari. Nasa frontline ng balitang yan, si MJ Marford. Oo nga, sabi ko nga, ginamit pa yung, Aaron, may ano ka daw, may scandal ka daw. Sabi ko, go, pakita nyo sa akin. Lahat na pinapakita nila came from Viva Max Kung noong una ay tila tinawanan lang ni Aaron Villaflor ang pinagpipiestahan umanong video scandal niya at sinabing scene lang ito sa isang proyekto at paninira sa politika. Ngayon naman, formal nang naglabas ng pahayag ang aktor at 2nd District Board member ng Tarlac. Sa kanyang IG account, sinabi ni Aaron na seryosong usaping kriminal ang umiikot na private footage. Malinaw na paglabag raw ito sa RA 9995 o Anti-Photo and Video Voyeurism Act.
Bilang citizen at public servant, kinokondina raw ni Aaron ang pagkalat ng pribadong content. Wala raw sino mang dapat mawala ng dignidad sa ganitong paraan. Sa huli, sinabi ni Aaron na pinaiimbestigahan na nila ito. Dawit din sa scandal ang Canadian-Italian actor at host na si Nico Loco. Sa isang panayam, inamin ni Nico na siya ang nasa kumakalat na video at hindi raw siya ang tipong itinatanggi ang katotohanan. Kabilang din umano sa mga viral video scandal ang mga aktor na sina Nico Natividad, Gil Cuerva at Ron Angeles. Hindi na itinanggi ni Nico ang kinasangkotang issue. Nagsorry na rin siya at pinatawad na rin siya ng kanyang misis. Si Gil naman, sinabing hindi niya alam na may nagve-video sa kanya sa dapat sana'y isang private moment. Paglabag daw ito sa kanyang privacy at naniniwalang isa rin itong krimen. Habang si Ron, walang paliwanag. Pero una na siyang nag-post ng, relax lang kayo dyan. Sinundan niya pa ito ng isa pang post at sinabing, sanay na raw siyang mahusgahan. Nagbabalita mula sa Frontline, MJ Marfori, News 5. At yan nga po ang ating mga showbiz update ngayong Miyerkules. Ako po si Jervy Rice. Susunod, panukalang batas na total ban sa paggamit ng social media sa mga kabataang edad 16 pababa, isinusulong sa Kamara. Yan at iba pa sa pagbabalik ng Frontline Pilipinas. Mga kapatid, Julius Babaw po, nasa Middle East o sa amang dako ka ng mundo, manatiling may alam at may pakialam sa mga mainit na balita dito sa ating bansa. Simulan po natin ang bawat araw sa tuloy-tuloy na balitaan sa Frontline. Mag-follow at mag-subscribe sa social media pages ng News 5. Kaka-cellphone mo yan. Ganyan ang madalas na talak ng mga nanay sa kanilang mga anak na parang kinain na ng social media. Kaya naman may sinulong na panukala ngayon sa Kamara na gustong tanggalan ng social media ang mga 16 years old pababa. Nasa frontline ng balitang yan si JC Cosico. Cellphone ng almusal hanggang sa pagtulog, cellphone pa rin ang huling hawak ng 13 anyos na si Von Mabuti. Itong si Von, madalas tuloy masabon ng kanyang nanay na si Mary Joy. Hindi na raw kasi mautusan kaka-cellphone. Kahit tawagin mo siya, hindi kanya naririnig. Tatawagin ko siya, maghugas ka na ng pinggan. Wait lang ma. Wait lang ma. Puro ganon. Kung minsan pa nga raw, may mga iniinda na si Von. Magre-reklamo siya. Masakit yung ulo ko, masakit yung katawan ko. Yan, kaka-cellphone mo yan. Hindi ka makagugas ng pinggan kasi puro ka-cellphone. Depensa naman ng binatilyo. Parang pinapanoran ko para masaya kasi maraming comedy, maraming masasayang video sa social media. Mukhang mahahapi si Nanay Mary Joy sa isinusulong ngayong panukala na tanggalan ng access sa mga social media platform ang mga 16 years old pababa. Inihain yan sa Kamara ni si Back Party List Representative Eddie Villanueva. Layo ng panukala na protektahan ang mga kabataan mula sa masasamang epekto ng social media. Kabilang na riyan ang epekto nito sa mental health, kaligtasan at developmental well-being o yung paghubog sa kaisipan ng mga bata. Meron namang magulang na agree dyan. Okay yun sa akin. Hindi namin masabi kung ano napapanood. Pero merong hati ang opinyon, lalo sa social media madaling makontak ang anak. Pagka malayo sila, usually, ang messenger na rin ang pwede kong gawing contact sa kanila. Pwede naman, lilimitahan lang din talaga ang mga bata. Ayon naman sa grupo ng Child Rights Advocates, may karapatan din sa access sa information ang mga kabataan. Bagamat kinikilala nila ang masamang epekto ng sobrang pagbababad sa social media. Ang ina-advocate naman namin, lalo na within a child protection framework, is nandoon ang safeguards, nandoon ang strict regulation, nandoon ang data security na kayang ma-enjoy ng mga bata pero hindi ibig sabihin na totally mababan sila from accessing social media. Ang access to information din ang ipinunto ng psychologist na si Richtofen de Jesus. Giit din niya, trabaho ng magulang, nagabayan ng kanilang mga anak, online man o offline. Walang masama na gumamit ang youth ng social media. Ang dapat matutunan is yung mapanuring panonood, mapanuring paggamit at wastong supervision ng magulang. Nagbabalita mula sa Frontline, JC Cosico, News 5.
Abangan niyo ulit kami bukas dito sa TV5 sa 1PH, RPTV, True TV at 105.9 True FM. Bibinata ka. Oo. Lagi, no? Kami ang inyong kapatid sa Balitaan at Public Service. Walang iwanan sa Frontline Pilipinas. Mga kapatid, Cheryl Cosing po. Nasa Estados Unidos, Canada o saan man dako ka ng mundo, manatiling may alam at may pakialam sa mga maiinit na balita dito sa ating bansa. Simulan natin ang bawat araw sa tuloy-tuloy na balitaan sa Frontline. Mag-follow at mag-subscribe sa social media pages ng News 5.